So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamanok. Nandito ulit tayo upang sumagot sa mga katanungan ng ating mga subscribers dito sa comment section. Kaya mga kamanok, kung kayo man ay mga baguhan, mga newbie pa lang sa pagmamanok, maganda po itong channel natin sapagkat nabibigyan po ng linaw ang inyong mga bawat katanungan. So mga kamanok, akin lang pong hinihiling sa inyo, kung kayo po ay gustong magtanong, sasagutin ko po yan, pero ilagay nyo lang po yan sa comment section. Binabasa ko po yan at ginagawa ko po ng topic every video at sinasagot ko po yan ng maayos. Makakaasa kayo mga kamanok na lahat ng inyong tatanong sasagutin ko po yan ng maayos at may buong respeto. Kaya ano pang iniintay niyo mga kamanok, kung gusto niyo pa ng ganito klase ng topic, ganito klase ng video, huwag niyo kalimutan na mag-subscribe, mag-like at syempre mag-comment na po kayo ng inyong mga katanungan. Kung makikita niyo mga kamanok, ito po yung mga katanungan ninyo. At yan pong lahat ng yan ay isa-isahin po nating sagutin. Okay? Para po yan sa inyo. Kaya mga newbie, ito na yung pagkakataon ninyo para magtanong ng kahit na ano. Wala po tayong tinitingnan dito kung ikaw man ay baguhan, nasa gitna, o matagal ka na sa pagmamanok. Wala po tayong magiging problema. Lahat po ng yan ini-entertain ko. So mga kamanok, simulan na po natin ang pagsagot sa ating mga katanungan dito sa comment section. So mega shoutout muna natin ang ating isang subscriber na nagtanong dito. Si Teo Timo Eloso. Ayan, so mega shoutout sa iyo, idol. Masyado kasing tabi-tabi, walang space yung pangalan. Anyway, ito yung katanungan niya. Idol, ano po ba ang tamang pagbibigay ng supplements sa ating mga alaga? Morning ba? Afternoon? Before or after feeding? Ayan, so daming nagtatanong ng ganito mga kamanok. Hindi po nila alam kung ano ba talaga ang tamang timing ng pagbibigay ng injectable supplements, ng oral supplements, kung ito ba ay before feeding or pagkatapos kumain. So mga kamanok, depende po ito Meron po kasing mga oral supplements na ibinibigay natin bago kumain at after kumain. Ano naman po ang katulad ni ano po ang halimbawa nito? So syempre, unang-una, kapag mga food supplements, mga B vitamins, halimbawa B12, B50, B-pollen. So, iba't ibang mga food supplements na ganyan. So, kalimitan, after feeding po yan. Okay? After feeding, kalimitan, kagaya ng Promotor, Voltplex, okay? Kalimitan, after feeding, para kasama po at kasabay ng digestion. Pero yung mga oral tablet naman, na kagaya ng mga antibiotic, hanggat maaari, wala po dapat laman ang kanilang tiyan. Para sa ganun, pasok na pasok kaagad sa kanilang sistema yung antibiotic. Kasi nga po, ang tinatarget po ng antibiotic is yung mga infection sa loob ng katawan Kailangan hindi siya sumabay sa digestion ng pagkain para sa ganon, maganda po ang pasok nung paano ba sabihin, ang pasok ng antibiotic sa bawat cell ng manok. So ulitin ko, kapag po antibiotic, karamihan dapat wala pong pakain or bago pakainin. Okay? Para po mas effective po yung antibiotic na inyong ibibigay. Pero pagka mga vitamins o food supplement, dapat po yan is after feeding. So, kamanok, sana po nasagot ko po ng maayos to, So, next question. Galing kay Leonardo Escol. Ayan, so ano po ba ang tinatawag na Respigen? Ayan, so ang daming nagtatanong nito. Ang Respigen po ay isang produkto ng excellence na nakakatulong at nagiging magandang benepisyo sa ating mga manok. Kamamay, anong ibig mong sabihin? Anong magiging magandang benepisyo ng ating mga manok dito kay Respigen? Si Respigen po mga kamanok ay nakakatulong upang iangat ang testosterone level ng ating mga manok. At the same time, pinapaganda rin po nito ang oxygenation ng sistema ng manok. Yung tipong maganda po ang labas-pasok ng hangin sa katawan ng manok, sa ilong, yung airways niya. Okay, hindi po siya madaling mapagod, hindi po siya madaling hingalin, konting init, makikita mo yung iba hinihingal na kaagad. Pero kapag may Respigen po silang na-absorb, hindi po agad sila napapagod. Hindi po agad sila hinihingal. Yan po ang kagandahan. Kasi nga po, mas pinapaganda po niya ang healthiness ng lungs, ng baga ng manok. Kaya po maganda ang paghinga, maganda ang pasok at labas ng hangin, so healthy po yung manok.
Yan po ang naibibigay na benepisyo ni Respigen. Okay, testosterone booster din po ito. Pagdating sa inyong breeding, kung nakikita nyo, parang ang manok ninyo hindi masyadong healthy pagdating sa breeding, hindi masyadong kumakasta, pwede po kayo magbigay niyan. Makakatulong po si Respigen para itaas ang testosterone level ng inyong mga manok. Okay? So, makakatulong po yan. So, next. Galing kay Tangkalagan del Cherny. Ayan, magandang pangalan tong haba. Good eve, idol. Ano po ang maitutulong ng dog food sa ating mga manok? So, si dog food po, mataas po ang protina nito para sa mga manok ninyong mga payat. Okay? Para sa mga manok ninyong mga payat. Ibinibigay po natin to, ibinababad po muna natin to sa mainit o maligamgam na tubig para lumambot. May katigasan po ito eh. Pero pwede rin nyo pong durugin, ihalo sa pagkain. Pero pwede nyo rin palambutin, ibabad sa tubig at ihalo sa pagkain. Then yung pinagbabara ninyo, may langis po yan, pwede nyo rin pong ihalo sa pagkain, makakatulong po yon para sa shiny featherings ng inyong mga manok. So dahil sa mataas na protina o dahil high protein ang dog food, makakatulong to for building muscle. Kung kayo is may mga pupuntahan, advice ko na medyo bawasan niyo po ito. Medyo mataas kasi ang protina at pagdating sa inyong mga pupuntahan, hindi po natin inuobliga na dapat masyadong mataas ang protina. Kailangan carbohydrates po ang ating tinataas kapag kaganon. So makakatulong po yan, yung dog food na yan, sa building of muscle. Kung sa tingin ninyo may mga manok kayong payat, makakatulong po yan para mag-build ng pangangatawan. Make sure na purga nyo po muna, na priming, na paliguan, na bigyan ng injectable supplements para pasok na pasok po sa kanilang sistema ang benefits, ang minerals and nutrients ni dog food sa inyong mga manok. Okay? So next question. Okay, hanap muna tayo, no? Galing kay Edwin Binar. Ano po ang gamot sa dilaw na ipot ng manok at malata-lata? Thanks, boss. Okay, so observe niyo po muna ang healthiness ng manok. Kasi po, lumalabas po, umiipot po talaga ang manok ng ganyan kahit sila ay mga healthy. Especially yung cecal droppings. Minsan umiipot talaga sila eh. Ganun po talaga ang cycle ng droppings ng manok. May umiipot talaga na kulay dilaw. Pero kung ang inyong manok ay nanghihina, manok ninyo ay may sakit, hindi kumain, walang ganang kumain, tapos ganun ang ipot, so ang binibigay ko po dyan is Tepox 48, mga kamanok. Inihahalo ko po sa pagkain or sa painom or sinusapa ko po sa kanilang mga bibig para po sa ganun ma-absorb po ng katawan at maging effective po ito. Kasi si Tepox 48, effective po siya sa mga intestinal problem ng ating mga manok. Kung may problema sa kanilang pagdumi, sa kanilang pag-ipot, makakatulong po yan. Puting ipot, pulang ipot, dilaw na ipot, berdeng ipot, makakatulong po si Tepox 48. So magbigay lang po kayo dyan every day for 5 days to 7 days para makita nyo ang resulta. Napakaganda po ni Tepox. Pero kung healthy naman yung manok, huwag kang mag-alala. Sadya pong ganyan. Umiipot po talaga ng dilaw ang inyong mga alaga, especially kung siya ay nasa cecal droppings na. Okay? So, sana nasagot ko po ng ayos to, ano? So, next. Galing kay Joseph Barikwa. Ayan. So, idol, ilang buwan pwedeng pakainin ng Jackie Oats ang mga manok? Alright? So, bago ko po sagutin, papakita ko muna sa inyo ang ating fermented Jackie Oats para may idea po tayo. May idea po ang ating mga newbie dyan kung ano yung tinutukoy nating Jackie Oats. So, ito mga kamanok. Ang dami kong binabad, isang timba. Ayan o. Okay? So, kung hindi ito maganda, hindi na ako magbababad parang ganito. So, fermented Jackie Oats para sa ating mga alaga. So, saan? Ilang buwan ito ipinapa-adapt sa ating mga manok? Ito po siya. Sa akin po, 3 months. Nag-i-start na po ako magbigay ng pakonti-konti lang, pahagis-hagis lang sa ating mga baby stags para masanay sila. Kasi maganda po, habang bata pa, nabibigyan na po natin nito. So, as early as 3 months old, po pwede na po silang bigyan ng fermented Jackie Oats. Napakaganda po nito dahil masyado pong napapabilis ang paglaki. Hindi po sila dinadapuan ng sakit, matibay po sila sa ulan, sa lamig. Dahil nga po, natural po ito. Natural food supplements. Masasabi kong food supplements to dahil ang dami niyang kayang ibigay na nutrients.
amino acid, natural vitamin B12, enzymes, calciums, at napakarami pang iba. So kahit ito lang, kahit wag na kayo magbigay pa ng kung ano-anong mga supplements, makakatulong na po ito. Para sa akin, ito yung kumpletong feeding mixture na panghalo sa aking mga patuka at ibigay sa kanila para makuha ang magandang pangangatawan, healthy kalusugan ng aking mga manok. Ulitin ko, ang kasagutan sa tanong mo, kung ilang buwan po pwedeng magbigay nitong fermented Jackie Oats, para sa akin, 3 months and up, pwede na po yan. So, paano mga kamanok? Hanggang dito na lang muna siguro ang ating topic. So, next video, sagot ulit tayo ng panibagong katanungan. Kaya kung ikaw, meron kang katanungan dyan, huwag mong kalimutan na ilagay sa comment section na kung bahalang sumagot, hanapan ng sagot, at magpaliwanag sa iyo. So, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.